Ayan, so magandang araw sa bawat isa. Ka-live na po tayo ngayon. Tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Minsan pa, Ama, kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat na mayroon kaming pag-asa. At salamat dahil nandiyan ka, Panginoon, para sa amin. Ginawa mo ang lahat sa aming ikabubuti, O Diyos. Kaya salamat sa mabuting plano, sa magandang plano mo sa bawat isa. At salamat sa kaligtasan na meron kami ngayon. Sa umagang ito, muli po pinaparangalan ka namin, Ama. Manguna ka sa amin at ikaw po ang mapapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat tayong anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Pakinggan po natin mabuti ang mensahe. Ang title po nito ay, sulat niyo po kung nagsusulat kayo, You can only be saved by believing in the Son of God. Ang tanging kaligtasan natin ay kung tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong text na gagamitin ay nasa Juan chapter 3 verses 14 hanggang 21. Chapter 3 verses 14 up to 21. Okay. Sabi ko nga dun sa ipinost ko, no one can be saved without believing in the Son of God. Walang po pwedeng magkaroon ng kaligtasan maliban na siya ay sumampalataya sa anak ng Diyos. Praise God. So dito po sa John chapter 3 verses 14, babasahin ko po ito isa-isa. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Verse 21 and the last, but he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, napakaganda na ating mapakinggan mabuti ang mensaheng ito. Sapagkat ito ay malaki ang kinalaman sa buhay natin bilang mananampalataya. Now, maaaring sa unang basa ninyo, sa mga talatang ito, meron kayong mga bagay dito na hindi maintindihan. Pansinin niyo po ang talatang 14 hanggang 15. Sabi rito, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Now, ano po ang pagkakaunawa natin dito? Ay, magandang umaga, pinsan. Ang pagkakaunawa po natin dito, mapapansin nyo yung ginamit dito na as Moses lifted up the serpent in the wilderness, ito po ay may kinalaman doon sa ipinagawa ng Panginoon in the book of Numbers, chapter 21, verses 4 to 9. At gusto kong tingnan natin yan, Book of Numbers, chapter 21, verses 4 to 9. Babasahin ko po para maintindihan natin. Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses, why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. Verse 6, ito ang nangyari. So the Lord sent fiery serpents among the people,
and they beat the people, and many of the people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us." So Moses prayed to the people, or for the people. Then the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is beaten, when he looks at it, shall live." So Moses, in verse 9, made a bronze serpent and put it on a pole. So it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Yan, makita natin ano? Kaya dito sinabi yan sa ating binasa na as Moses was lifted up, or as the serpent was lifted up, itinaas ni Moses, yung mga tumitingin doon ng mga Israelita na nakagat ng ahas na makamandag, para hindi sila mamatay, kailangan nilang tumingin doon sa tanso na ahas na ginawa ni Moses, at yun ay utos ng Diyos. So paano ba nagsimula ito? Magkita natin, ito ay malaki ang kinalaman sa katigasan ng ulo ng bansang Israel. Napansin nyo yung sinabi nila? Nung sila ay dinala ni Moses galing sa Ehipto, inalis sa pagkaalipin, at habang sila ay bumabiyahe, panay ang kanilang reklamo. At ang sabi nila, "Moses, ba't mo kami dinala dito sa disyerto upang kami ay mamatay?" Sabi niyang ganon. "At ano itong mga pinapakain mo sa amin? Nakaka-discourage." Sabi niyang ganon. "Walang kwentang mga tinapay." Isipin niyo kung gaano kasama ang bibig ng mga Israelita, no? Nagutom na sila, hindi nila alam, sa last message natin na napakinggan ninyo, ginutom sila ng Panginoon. Tama? Naalala nyo? Bakit daw? Para turuan sila na magpakababa at matutong sumunod sa Diyos. Hindi nila naintindihan yun. At ang sabi nila, nung sila ay ginutom, pinakain sila ng Diyos ng pagkain galing sa langit, pagkain ng mga anghel, bumababa galing sa langit, yun ang pinupulot nila araw-araw for 40 years. Saan ba naman? O di 40 years, hindi nila kailangan gumastos, mamumulot lang sila, susunod lang sila, na ito yung mga pagkain na ibibigay ko sa inyo araw-araw ng 40 years. Kaya sabi nila, walang kwentang pagkain yan. Ano ang sabi rito? So verse 5, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness?" Dinala mo ba kami rito para mamatay dito sa ilang, sa disyerto? "For there is no food." So pagkat walang pagkain, walang tubig. Alam niyo kung saan sila nakatingin? Doon sa kanilang nakikita. Siguro magtatanong kayo, saan ba dapat tumingin? Di ba dapat doon sa nakikita? Ang totoo po niyan, kapag may ginagawa ang Diyos, at kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat tingnan mo na kahit wala kang nakikita, yung mga bagay na hindi mo nakikita, doon gumagawa ang Diyos sa likod noon. Amen? Kumbaga, God is working behind the scene. Hindi lahat ng pagkakataon, ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Bakit? Para mabuhay ka sa pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka sa totoong Diyos, sa tunay na Diyos. Amen? Diba sabi doon sa kinanta natin, ikaw ang tunay na Diyos, very much relevant sa ating topic. Sapagkat, good morning, Sir Pabs. Good morning. Napakaliwanag nito kasi doon lamang sila nakatingin sa mga bagay na kaya nilang tingnan ng kanilang pisikal na mata. Hindi sila nakatingin sa kayang gawin ng Diyos ayon sa kanilang pananampalataya. Gumagawa ang Diyos. At hindi sila basta ginutom doon ng walang dahilan. Sabi nila, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water." Ang totoo niyan, merong pagkain, merong tubig, hindi lang nila nakikita. Bakit? Biro mo ang pagkain galing sa langit, hindi nga nila makikita ng physical eyes. At hindi rin nila makita ang tubig na provision ng ating Panginoon dahil nasa loob ng bato. Di ba? Nung inutusan ni Moses nung inutusan ng Diyos si Moses na ituro mo ng iyong staff ang bato na yan at lalabas diyan ang tubig. Sa galit ni Moses, ano ang ginawa niya? Hinampas ng bato.
Pero tingnan mo, kahit na hindi sumunod si Moses dahil sa awa ng Diyos sa mga taga-Israel, may lumabas pa rin na tubig. Bakit? Kasi mahal ng Diyos ang bansang Israel, mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Gusto niyang patunayan sa kanila na ako ang Diyos, lahat ng mga bagay na sa inyo ay posible sa akin. Amen? Walang makain nagpababa ng mana galing sa langit. Pagkain ng mga anghel, napaka-special lang. Biro nyo, walang kontaminasyon galing sa langit. Hindi yung plastic. Hindi yung gawa sa chemical. Kung galing China yun, baka magduda pa kayo. Galing sa langit Wala kayo dapat pagdudahan doon. Kaya lang dahil araw-araw nanawa. Sabi nila, 40 years. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, verses 2 and 3, di ba? Maliwanag sabi doon. Kaya nga sabi ng Diyos, alalahanin ninyo yung araw na yon na ang Diyos ay sinamahan niya kayo sa disyerto. Pinakain niya kayo, ginuto muna kayo, tapos binigyan kayo ng pagkain. Nung nagreklamo pa sila doon sa mana, padala ulit ang Diyos ng mga pugo. Sa 4 na sulok ng daigdig, nang galing lahat ng mga pugo, umabot ng ilang inches yun? 18 inches ba? O times 2, yung taas. Mula sa ground, nagpatong-patong na yung mga pugo. Ayan. Dahil yun sa galit ng Diyos, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Napakahalaga po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At itong pinakita na ito ay halimbawa. Kaya nung sila ay nagreklamo, ano ang ginawa ng Diyos? Tingnan niyo po sa Numbers 21 verse 6. Sabi rito, so the Lord sent fiery serpent among the people, and they beat the people, and many of the people of Israel died. Nakita niyo po, dahil nagalit ang Diyos, siya rin ang nagpadala ng mga makamandag na ahas. At lahat ng mga nagreklamo doon, pinagtutuklaw, at lahat yun ay namatay. Lapit ulit yung mga Israelita, nangamatay sila, kakareklamo. Ngayon lang nila na-realize na kailangan nila ang tulong ng Diyos. Verse 7, therefore the people came to Moses and said, we have sinned. Ay, ngayon nyo lang nalaman na kayo ay nagkasala dahil may nangamatay. Nakita nyo po yan? Kailangan pa nilang makakita ng trahedya, ng disaster that is happening in order to prove that they are sinners. Alam nyo po, yung makaranas ka ng gutom, makaranas ka ng uhaw na wala kang nakikita, doon pa lang, lapit ka na sa Panginoon. Hindi kung kailan meron ng trahedya na nangyayari sa kamulang sasabihin, Panginoon, we have sinned. Huli na, ang dami ng kasamahan nila ang namatay. At makita natin dito na mismo ang Diyos ang nagpadala. So the Lord sent fiery serpents among the people. Sinadya ng Diyos. Siya na mismo ang nagpadala ng mga kamandag na ahas. At marami namatay. So ano nangyari? We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that He take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. Alam niyo si Moses, ang grabe ang commitment niya sa bansang Israel. Grabe, kasi talagang nakita niyo naman ang titigas ng ulo ng bansang Israel. Minsan nga, sa ibang account sa chapter 14 ng Book of Numbers, pag binasa niyo po doon, makikita niyo, grabe reklamo ng mga taong ito. At ang sabi nga ni Moses sa Diyos, bakit Panginoon? Ako ba nagsilang sa lahat ng yan? Nakita niyo? Alam ka naman sagutin ng Diyos ng oo, alam naman niyang hindi. Pero dahil sa hirap, dahil sa dami ng sakit ng ulo na inabot ni Moses, Panginoon, di ko kayang i-handle itong mga tao mo. Itong bayan mo. Ang titigas ng ulo. Parang mga Pinoy. Hindi yun sinabi ni Moses. Kasi ang mga Pinoy titigas din ng ulo, di ba? Sana nga, huwag mangyari sa atin yun. So sabi rito, ano ang tugon ng Panginoon kay Moses? Eto po, dito kayo magugulat sa mga pinapagawa ng Diyos sa tao kung minsan. Sabi ganon, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. So it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Grabe, ano? Kaya dito po, makikita nyo, yung pinagagawa rito ng Diyos sa pamagitan ni Moses,
ay tingin nyo, marapat bang gawin yun? Kapani-paniwala ba na pagka tumingin kayo doon sa ahas na tanso, kung kayo ay natuklaw, maniniwala ba kayo na hindi kayo mamamatay? Ano ang nangyari? So yung mga naniwala, hindi namatay. Tumingin doon sa serpent. Yun po yung sinasabi doon sa ating teksto kanina, sa John chapter 3. Balikan natin ang ating teksto para maging malinaw ngayon. John chapter 3, verses 14 and 15. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Now, ano ang similarities ng dalawa? Mapansin natin na doon pa lang sa lumang tipan, makita na natin ang maganda, ang mabuting plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil ang tao po ay talagang makasalanan. Simula pa sa aklat ng Genesis chapter 3, makikita natin na talagang makasalanan ang mga tao. So ano nangyari na sabi rito, so as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Now, kung paanong iniligtas ng Diyos ang mga nakagat ng ahas doon sa Book of Numbers, ganon din ang ginawa niya ngayon dito sa panahon natin na kailangan si Jesus ay mataas. Ano ibig sabihin nun? Kung yung ahas inilagay sa pole, itinaas ni Moses at lahat ng tumingin doon at naniwala sa Diyos ay naligtas, hindi namatay kahit natuklaw ng ahas. Ngayon naman, nung si Kristo ay napako sa krus, He was lifted up, He was hung on the cross, and everyone who believes in Him shall be saved. Amen? Kaya ang tinutukoy niyan, yung parallel niyan, ay yung sinasabi doon sa lumang tipan. At ngayon ay sa New Testament, John chapter 3 verse 15, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Bakit po? Makita mo kung gaano niya ginawa yung kanyang kabutihan doon sa lumang tipan. Hanggang ngayon, patuloy niyang ginagawa. Merong mabuting plano ang ating Panginoon. At kung paanong doon sa lumang tipan, makita natin na parang crazy and unbelievable yung pinapagawa ng Panginoon. Unbelievable kasi bakit? Strange. Bakit? Ahas, ililigtas ka? Yun na ang pumatay sa maraming Israelita. Pero sa pamagitan nun, pag tumingin ka sa tansok na ahas, kung ikaw ay nakagat noon, sa panahon na yon, hindi ka mamamatay. Ano ibig sabihin nun? Bakit magiging kaligtasan mo yun? Bakit? Sinabi ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung kukunin natin ang talagang pagkahulugan, bawat salita ng Diyos, paniwalaan mo at ikaw ay maliligtas. Naniwala yung iba na mga natuklaw ng ahas at hindi sila namatay, sila ay naligtas. Ngayon, marami ang halos ayaw din maniwala sa ating Panginoon na siya ay napakot sa krus. Marami din naman ang naniniwala na hanggang ngayon ay inililigtas ng ating Panginoon. Amen? Dahil yun sa sinabi ng ating Panginoon, verse 15, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Now, pansinin niyo kung mabuti ang dalawang magkasunod na talata. Talatang 15, talatang 16, sinasabi rito yung salitang should not perish. Alam niyo po ba, ang pangakong ito ay may kasabay na babala. Ano ang babala dito? Sabing ganon, whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ano ibig sabihin nun? Nakikita natin something beautiful in here that even before we were born, God has already planned for our salvation. And that is what this verses is telling us. The Son of Man must be lifted up simply means Jesus to be crucified, hung on the cross, and His death becomes our life and salvation. Kaya nga, doon sa mga sumasampalataya ay mayroong kaligtasan para sa kanila. Subalit,
merong babala dito na kung ikaw ay hindi sasampalataya, ikaw ay mapapahamak kagaya ng mga hindi sumampalataya sa panahon pa lang sa lumang tipan. And now the church exists to continue what God began upang tayo naman ang magpapatuloy na magsalita ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa sino mang sasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Now, the warnings. There is an impending danger that awaits those who will not believe in the Son of Man. Kaya nga sinabi rito kung whoever believes should not perish. So makita nyo na kung ikaw ay sasampalataya, hindi ka mapapahamak. Binanggit yung salitang hindi mapapahamak. Bakit? Pinapakita rito ng malinaw na mayroong tinatawag na impending danger o mayroong panganib na nag-aabang, nag-aantay doon sa mga ayaw sumampalataya sa Panginoon. Pero sa mga sasampalataya, they will have eternal life and they will not perish. Verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Napansin nyo, dalawang beses binanggit yung should not perish. At kapag sa Biblia, dalawang beses, tatlong beses, or ilang ulit na binabanggit ang isang salita, nagpapahiwatig yan ng babala. Hindi lang nagpapaalala yung buhay na walang hanggan na sinasabi rito, kundi at the same time, inulit din yung salitang huwag mapahamak upang tingnan natin mabuti yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na hindi tayo nagdududa, hindi lang tayo nakatingin doon sa kaligtasan, kundi maging sa kapahamakan kung hindi tayo sasampalataya sa Panginoon. Amen? Yun yung mahigpit dito na sinasabi ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ang ating magulang na nasa langit. Tama? At ang ating magulang, walang ibang gusto yan kundi ang ikabubuti nating lahat. Tama? Kaya pag ang isang magulang nagpapaalala, ang ibig niyang sabihin, gusto niya na ikaw ay ingatan upang hindi ka mapahamak. Kaya nga sa mga anak natin, ano ang madalas nating ulitin sa kanila? Anak, huwag kang basta tatawid sa kalsada na kamamatay. Lalo kung ang inyong mga bahay, pagbungad ay kalsada na kaagad. At maraming ganyang aksidente. Bakit? Ang mga bata, natural yung pagiging matigas ang ulo. Bakit? Mula kapanganakan pa lang, makasalanan na eh. May namanan ng kasalanan mula kay Adan at Eva. Kaya yung katigasan ng ulo, taglay na nila. Wala namang nagturo dyan. Napansin nyo, bagong panganak, dumedede pa lang, makita nyo yung kasakiman ng bata, yung ugali. Subukan nyo na dumedede, kunin nyo yung dede. Anong gagawin ng bata? Iiyak. Bakit? Akala niya, hindi mo na ibabalik sa kanya. Alam mo naman, ikaw matanda ang dede doon. Nakita nyo? Hindi ba ang sagwa? Puti na ang buhok mo, dumedede ka pa. Hindi mo naman gagawin yun dahil matino ka naman eh. Pero ang bata, hindi ganun mag-isip. Ang isip niya, kinuha sa akin, inagaw sa akin, hindi na ibabalik sa akin. Iyak. At kapag ka nakakapagsalita na, sabihin sa'yo, hindi na kita bati. Kala mo naman, kaya nang mabuhay sa sarili. Nakita niyo ugali ng mga bata ngayon? Bata pa lang matigas ng ulo. Paano daw? Nasanay na sa halip na gatas ng inang dinedede, gatas ng baka. Kaya pag tinatawag na ng nanay, ng tatay, para lumapit, anak, alika. Halika, sabi, kita mo, boses baka na rin. Yung galing, ano na? Anong tawag sa baka? Ayaw. Alam na, Adam. Pero ang totoo po niyan, ang tawag po diyan ay yung sinful nature. Dala na ng tao yan mula kapanganakan pa lang. Dahil yan sa kasalanan. At yan ang ayaw ng Diyos na magpatuloy sa atin. Kaya nga tayo ngayon, ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na kung ikaw ay sasampalataya sa kanyang anak na si Jesus, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka mapapahamak. And no one can be saved, no one can get into heaven without
believing in the Son of God. Hindi ka makakapunta sa langit. Mabait naman ako eh. Kung mabait ka? Hindi naman yan ang sabi ng Panginoon, lahat ng mabait mapunta sa langit. Ang sabi niya, ang lahat ng sasampalataya. Amen? Kaya hindi niya ginawang qualification, pagiging mabait. Sige, mabuti naman ako eh. Sabi ng Diyos, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Wala kang lusot. So, ang Diyos lang talaga. Kaya, purihin ang Panginoon. Hello sir. Salamat sa pakikinig. So, napakahalaga ng mga talatang ito na binanggit dito. Now, tingnan po natin mabuti. Yung sabi sa John 15 and 16, the warnings, there is an impending danger that awaits those who will not believe in the Son of God. At ang sabi doon, kung ikaw ay sasampalataya, you will not perish but have everlasting life. Now, in John chapter 3 verse 17, Jesus makes it clear that through Him there is salvation. Pansinin niyo po, sabi rito, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Now, kung ipinadala ng Panginoon si Jesus mula sa langit, nagkatawang tao, at nakisama sa atin, ang pinakalayunin nun, hindi para tayo ay hatulan, husgahan, ikondena, kundi upang sa pamagitan ni Jesus ay magkaroon tayo ng kaligtasan. So, this is already the third time na binanggit sa Bible dito sa binabasa natin. Number 1 is verse 15, we will have eternal life if we believe. Verse 16, we will not perish if we believe. Verse 17, God sent His Son not to condemn, but the world through Him might be saved. So hindi ang Diyos ang hahatol sa iyo, kaya kung ikaw man mapuntang impyerno, hindi yan kagagawa ng Diyos. It is your decision, it is your deliberate decision. Pag sinabi kong deliberate na rejection sa Panginoon, nag-decide ka, deliberately, ibig sabihin pinag-isipan mo, pinagplanuhan mo, na huwag maniwala, huwag sumampalataya. Yun ang maghahatid sa iyo upang ikaw ay hatulan ng iyong decision. Verse 18, he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya nga po, kung ikaw ngayon ay hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoon, sabi rito, hinatulan ka na, past tense. Ang chance mo na lang kung ikaw ay magbago ng loob, magbago ng kapasyahan, natanggapin mo ang Panginoon, John chapter 1 verse 12, para maging anak ka ng Diyos at ituring mo siya na sarili mong Panginoon tagapagligtas, then magiging bago yon, mawawala ang kahatulan sa iyo, at hindi ka mapapahamak, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi rito, God is giving the world an opportunity to believe in the Son of Man for them to be saved. But He doesn't want anyone to perish and suffer hell or for all eternity because He loves His creation. Mahal ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha. Amen? Mahal niya tayo. Hindi niya ginawang exclusive ang kaligtasan. Kaya ang sabi niya, everyone who believes, or sino man nasasampalataya, open sa lahat ang kaligtasan. Ano man ang relihiyon mo, ano man ang paniniwala mo, kung ikaw ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nag-o-offer siya ng kaligtasan. At ang sabi rito, hindi ka mapapahamak. May tao sa labas. It is therefore our responsibility to share the gospel to everyone, to touch their lives, to make an impact to them, to be an influence to others. So live life that pleases God. So tayo po yun, yung binigyan ngayon ng pagkakataon ng Panginoon na magamit upang yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, mga kapitbahay nyo, na wala pa sa ating Panginoon, alukin ninyo ng kaligtasan na inaalok ng Diyos, at kung sila ay tatanggap, hindi sila mapapahamak, hindi sila mapupunta sa impyerno, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We should be one with God's plan, one with His purpose, and we need to live a life fulfilling His will. Tayo po kahit nasa edad na,
may kakayahan pa naman tayong magsalita at ibahagi sa iba ang kaligtasan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And this is what God has done for you and me. Christ died for us while we were still sinners. Isipin nyo na kahit na tayo po ay mga makasalanan pa, namatay si Jesus para sa atin. Romans 5 verse 8. Christ died for us while we were still sinners. Living a life in the light of His salvation and a life embracing sin. Now, tingnan natin sa verse 19. And this is the condemnation. So, sabi ganon, ito ang kahatulan ngayon. That the light and does not come, or this is the condemnation, that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So sabi rito, naparito ang ilaw. Ito po yung kahatulan. Ito ang basihan ng kahatulan. Paano nangyari yun? Naparito ang ilaw. Sino ang ilaw? Si Jesus. The light of life. Sabi sa John chapter 1 verse 4, isulat nyo, sabing ganoon, He is life and in Him was light. So siya po ang ilaw na tinutukoy dito. Now, nung naparito ang ilaw sa sanlibutan, ang mga tao ay mas pinili na manatili sa kadiliman kesa sa liwanag sapagkat ang kanilang magagawa ay masama. Napansin nyo, ang mga gumagawa ng masama noong araw, nagtatago, ayaw nilang makita. Sa panahon natin ngayon, dahil sobra ng sama ng tao, in broad daylight, kaya-kaya nila lang gumawa ng kasamaan kahit na umaga pa, kahit maliwanag pa. At hindi na sila nagtatago. Ikaw na ngayon ang magtatago. Dapat sila ang takot na gumawa. Ikaw na ngayon ang takot sa kanila. Ano sabi sa mga paalala sa palengke? Natatawa lang ako eh. Sabing ganun nung nag-a-announce, mag-ingat kayo sa mga mandurukot. Ha? Sino dapat mag-ingat? Ang mandurukot o yung publiko? Baliktad. Mas nakakatakot na ngayon yung mga kriminal. Dapat sila ang mag-ingat dahil sila ang gumagawa ng masama. Napansin nyo kung gaano kabaliktad? Munti ko pang puntahan yung nag-a-announce sa palengke. Baliktad yata. Baka naman gusto nyong baliktarin na mag-ingat ang lahat ng mga mandurukot o baka kasabot nila. Ingatan nyo yan kasi kasabot namin yan. Hindi naman sinabi. Di po ba? Wala kaming kita pag wala silang biktima. Baliktad. Ikaw pa ngayon ang matatakot. Sa halip ng panatag ka, huwag kayong mag-alala. Sagot namin kayo. Kung meron man durukot sa inyo, sabihin nyo sa amin. Walang ganun, baliktad. Inuulit ko po, mag-ingat kayo sa mga mandurukot. Ang bihira. Sabi ko, sa dami ng kutsilyo sa palengke, ikaw pa ngayon ang matatakot. Dapat sila matakot. Dami kutsilyo dun. Kabilaan eh. Okay, so ano sabi rito? Ang kahatulan ay binabase rito sa sinabi ng Panginoon na ang Panginoon bilang ilaw naparito sa lupa, pero yung mga tao mas ginusto nila sa dilim dahil masasama ang kanilang mga gawa. Okay. So, sabi rito, Jesus as the light. Nakita natin na si Jesus ang pinakailaw, but men love darkness. Ang ibig sabihin, ang equivalent po ng darkness ay evil. Practicing evil or hates the light or hates, pag sinabing evil, hidden deeds, mga nakatagong gawa na masasama. Hating things that are good, yung pagkamuhi sa mga bagay na mabuti. And as believers, we need to stay out of the darkness to avoid the darkness. Hindi na bagay sa atin bilang mga mananampalataya ang nananatili pa rin sa gawa ng kadiliman. Ano ang ating identity pagdating sa Bible? Mismong ang Panginoon ang nagsabi, Matthew 5 verse 14, You are the light of the world. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Sa verse 16, Let your light so shine before men. Na mangyari nawa na ikaw bilang ilaw ng sanglibutan ay magliwanag ka sa gitna ng kadiliman. Ano ibig sabihin po nun?
Sino po ang pwedeng tumayo? Pakipatay ang ilaw dyan, pati ang ilaw dito. Sige po, mabilis lang. Ito, yung sa puti. Ayun, di ang dilim na. Okay lang. So, anong sabi? Pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ang ilaw. O, ikaw yung ilaw. Ikaw yung nagliliwanag. At kung saan madilim, tingnan nyo po, dyan madilim, tama? Pag pumunta ka dyan, nasaan na ang dilim? Nawawala yung dilim doon sa lugar kung saan merong liwanag. Amen? Maliwanag na po yun? O sige, padilimin ulit natin. Pakibukas na po mga ilaw. Now, pinapakita ko po rito yung isang literal na halimbawa na kapag ang sanlibutan ay nananatili sa dilim at ikaw na liwanag na sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka magliliwanag sa gitna ng madilim na sanlibutan, paano sila makakakilala sa salita ng Diyos at magkakaroon ng kaligtasan? Kaya maraming mga tao hanggang ngayon nagpapatuloy na mabuhay sa kasamaan, sa kasalanan, sa lahat ng mga bagay na hindi mabuti sapagkat hindi nabubuhay sa liwanag ng Panginoon. Sabi rito sa verse 20, "For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light because his deeds should be exposed." Kaya nga, yung mga gumagawa ng masama, pagkatapos niyang gumawa, magtatago. Bakit? Guilty. Bakit? Ayaw mahuli, tas gagawa-gawa ng masama. Napansin nyo? Meron bang kriminal na nandyan lang pagala-gala? Karamihan ng kriminal nagtatago pagkatapos gumawa ng isang krimen. Sabi ganon, yung ating identity ay ilaw, kaya dapat manatili tayo sa liwanag. So hindi na bagay sa iyo ang mabuhay pa sa kadiliman. Bawat lugar na madilim na iyong pinupuntan ay dapat nagliliwanag. Bakit? Light. Ito po ang ibig sabihin ng light. Living in truth. Doing things in God's eyes and being seen plainly. Kagaya po ng inyong nakita. Meron po akong isang example, ngayon nyo pa lang ito maririnig. Nung ako po ay nasa abroad at nagkaroon ng gera, in short, pinauwi kami dahil nagkagulo na, nagkaroon ng invasion ng Kuwait, ang Iraq, so lahat kami pinauwi na. Ang maganda sa amin, dahil ako ay anak na ng Diyos, lahat ng pabor binibigay ng Diyos sa amin. Kasama ko sila. Alam niyo ba, sa Biblia, at kahit sa ang pangyayari, kapag may isang Kristiyano, damay lahat ng kasama mo. Ano ibig sabihin nun? Yung pabor ng Diyos, nagiging pabor sa iba. So, nakatuwa sa... Akala ko nga nun, ako lang ang mapapauwi dahil finish contract na kami. Damay silang lahat. Iyayabang nila eh. Akala nila, gagaling nyo ha, damay kayo, kasabay ko rin kayo. Adi, eto na nangyari. From Baghdad, ang biyahe namin ay dadaan ng Jordan. Baghdad to Jordan. So, ang tawag sa amin nun ay mga refugees kasi gera nga eh. Refugees kami, pero OFW. Kami lang po ang sobrang favored ng Panginoon ng mga refugees. Bakit? Pagdating ng Jordan, ang tinirhan namin doon ay Marriott Hotel. Mamahalin po ang Marriott Hotel. Hindi ko alam kung 5-star hotel yan dito sa Pasay. Meron dyan Marriott Hotel. Kailan lang yan. Ang Marriott Hotel sa Jordan, matagal na. Abay, doon kami nag-stay for ilang days. Bakit? From Jordan, babiyahe pa kami ng Thailand. Now, ito po ang provision ng Panginoon. During the time, pagdating namin doon, naku po, napakaraming mga newscaster, mga news anchor, nag-i-interview sa amin. O, kumusta? Sabi gano'n, you are, refugees? Yes, we are refugees from Baghdad. Sabi namin, biktima kami ng gera, kaya kami pinauwi. Ang dami, nag-aagawan sa mukha mo para magsalita ka sa interview. So, ako, tahimik lang, yun lang. Ang alam ko lang na English noon ay yes. Okay ba yun? Basta alam mo yung salitang yes, mabubuhay ka naman nun eh.
Huwag mo lang sasagutin pag tinatanong ka, kumain ka na? Yes. Gutom ka, talo ka doon. So, alam nyo, pagdating namin sa hotel, ito maganda. Ito, personal experience ko. Bawat room namin, tigdadalawa yata kami sa isang room, merong personal ref na nakalagay doon. Kaya lang, loaded yun ng chocolates, soda, soft drinks, alcohol, wine, lahat ng kailangan mo mag-stay nandoon, pero hindi yun libre. Okay? Ito maganda, may kumakatok. Foreigner, kumatok sa kwarto namin. Wow, may daladalang prutas. Pagkain ng refugees sa isang 5-star hotel. Kaya tuwan-tuwa ako nun. Sabi ko, kami ang refugees na matataba. Ang lalaki namin. Ako po, parang ako ang pinakamaliit sa grupo namin. May mga 5'9" ako kasama or 5'8". So, mga clerk po ang kasama ko. Lahat kami mga clerk. So, may nagbigay ng apple. May apple na may mansanas pa, may orange, may peras, mga fruits. Sabi ko, wala pang kasamang dalag to sa ilalim ng tray. Yun ang kailangan namin. Pero lahat yung provided by the company namin, Taisei Corporation. Ito nangyari. During the time, every meal namin, sagot yun ng company. Dahil we have to stay in the hotel. So kakain kami, buong lamesa, kaming grupo. Sa sarap ng mga pagkain. Ang problema, ito na. Pagdating doon sa room, may mga abusado, nakita ko. Alam kong bawal kumuha ng anything inside the personal ref. Marami sa mga kasamahan ko kumukuha ng kung ano-ano within, which is outside of the budget. Di eto na, bilang anak ng Diyos, ano gagawin mo? Napapalibutan ka ng hindi anak ng Diyos. So ano gagawin mo? Gawin mo yung tama. Maging liwanag ka para sa kanila. So sabi ko, during the meal time, nagsisikain kami, sabi ko, alam ko na intindihan naman nating lahat. Yung mga clerk naman, yung mga engineer, accountant ang kasama ko nun eh. Ako nga lang yung undergrad eh. Frustrated engineer. Sabi ko, naintindihan naman natin ang batas. Ako na sabi ko, makikiusap sa inyo na huwag naman natin galawin yun nandyan dahil hindi yan kasama sa ating budget. Alam niyo yung iba? Na-open, nasaktan, tumahimik, umalis sa kainan. Kinempo po talagang kainan eh. Kasi yung kung makikita sino mga guilty eh. Kapag ka hindi ka anak ng Diyos, lalabas ka bilang guilty doon sa ginagawa mo na mali. Eh dapat ko lang i-expose. Alam niyo kung ano nangyari? Dapat makakaalis kami ng maaga right after yung due date namin ng departure from Jordan to Thailand. Hindi nangyari. Bakit? Na-delay kami. Bakit? May penalty. Over consumption daw. Ha? Di kinapos kami ng budget. Yung accountant na kasama namin, kulang yung dala ng budget. Bakit? Eh may nakialam doon sa personal ref. Nakita niyo yung epekto ng kapigasan ng ulo. Hindi mapigilan. Hindi mo mag-enjoy na nasa Marriott Hotel ka na, bayad na lahat ng pagkain mo, masarap ang tulugan mo, may mga bigay-bigay pang foreigner sa'yo na mga prutas, hindi pa nakontento. Pinakialaman pa yung nasa loob ng personal ref. E di nag-abuno ang kumpanya namin. Tawag pa sa Thailand yung aming accountant. Kasi may connection pa doon yung aming company. Tumawag ng backup, pagpadala ng dollars papunta ng Jordan para magkaroon kami ng pambayad sa hotel. Isipin nyo, kung hindi ko yung ginawa, ako pa rin naman nanagot sa Panginoon. Nakuha niyo ibig ko sabihin na despite the fact na alam mong merong taong mau-offend, pero gawin mo pa rin yung tama. Sa totoo lang, ang Panginoon, every time magsasalita siya ng salita ng Diyos, marami ang nau-offend at hindi natutuwa sa Kanya. Marami ang sumasampalataya, pero marami din ang hindi. Bakit? Yung mga ayaw sumampalataya sa Kanya, yung mga nabubuhay sa kasalanan, yung mga nabubuhay sa mali na pag-uugali. At ganun po ito. Sa Biblia, you cannot please everybody. Kahit pa ang sinasabi mo ay katotohanan at salita ng Diyos. But, you have to do what is right. You have to do what the Word God tells you to do. You have to do what God is commanding you to do. Amen?
Hindi pwedeng hindi mo gagawin kung ikaw mismo ang inuutusan ng Panginoon. So I was convicted to do such things which I believe is right. Kaya yun po ang aking ginawa. At hindi ako natakot, hindi ako nag-alala. Actually, pag uwiin na namin, yung nakasama ko na nagtampo sa akin, doon naman ako nakitulog nung gabi sa kanila. At naging close friend ko po yun. Kapatid yun ng agency na kapatid siya ng nasa agency na nagpaalis sa amin ng papuntang Baghdad. Naging kaibigan ko yun. So, may ginagawa ang Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Yung pananatili natin sa liwanag, yun po ay magsisilbi sa atin ng kaligtasan. So that was my Jordan experience, and believing can only be proven true when we act on it. Kaya nga kung sinasabi mong mananampalataya, kailangang makita ito sa iyong buhay, sa iyong gawa. Hindi lang doon sa sinasabi mo, I believe what I believe because I believe. Hindi yun. Hindi yun sapat. Kailangan makita mo sa buhay na ikaw mismo ang maging patunay. Okay. As believers, we must live a life without anything hidden in the sight of God and in the sight of man. Kailangan manatili tayong nakikita ang buhay natin na nagliliwanag. Okay. So, tandaan po natin, so sabi rito sa verse 21 and last, but he who does the truth comes to the light. Ito po yung ginawa ko noon, in-expose ko yung kadiliman sa liwanag. Para lang maintindihan nila. Okay? Sabi ganon, but he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. So gawin natin yun na wala tayong guilt. Nakita niyo si Paul? Nung sinabi niya yun, na plano niya pumunta ng Roma, naghanda siya papunta ng Roma, although wala siyang itinayong church sa Roma, anong sabi niya? I am ready, and I am not ashamed to preach the gospel to Rome. Bakit? It is the power of God unto salvation. Dahil alam niya na yung salita mismo ng Diyos, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sinabi doon that it has the power. Ang sabi niya, it is the power of God unto salvation. Kaya nga, tayo po, as we close, bilang mga anak ng Diyos, manatili tayo sa liwanag. At lalong makita sa atin ang katibayan o ang patunay na tayo po ay mga anak ng Diyos na nabubuhay sa katotohanan, nabubuhay sa kaliwanagan. So ulitin ko po yung ating intro kanina. You can only be saved by believing in the Son of God. Bakit ko ginawang quotation ito? Sabi sa John 3 verse 18, kapag hindi ka sumampalataya, ikaw ay hinatulan na. Pero pag ikaw ay sumampalataya sa anak ng Diyos, ikaw ay hindi hahatulan at ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Bakit kay Jesus? John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So hindi ako may sabi niyan. Salita yan ng Diyos at malinaw na binabasa ko lang sa inyo for you to understand, I am not making my own. This is the Word of God. At ang sabi ng Panginoon, si Jesus mismo ang nagsasabi, I am the way. Ako lang ang tanging daan. The word or the definite word, THC or the, refers to one and only. Ibig sabihin, absolute. Walang iba. I am the way, the truth, and the life. Sa Tagalog, sapagkat ako lamang ang daan, ako lamang ang katotohanan, at ako lamang ang buhay. John 1 verse 4, in Him was life. And Jesus is the life. And Jesus is the only name given on earth, under heaven, that anyone be saved. Tayong lahat ay tumungo at manalangin. Ama namin, sa umagang ito nagpapasalamat kami sa iyo for giving us your words, your promises, and even the promises to all those who will believe in you, in the name of the Son of God. Father, we thank you for giving this privilege for us.
Kami na itinuring mo ng mga anak ngayon. Binigyan mo ng karapatan. Ibinilang mo ang pamilya sa kalangitan. Nagpapasalamat kami sa iyo. At pinapupurihan ka namin dahil sa kagandahang loob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa lahat ng ginawa mo, mga gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat din sa lahat po ng nakibahagi sa gawain ito. Yan, si Ate Glo, salamat sa pakibahagi mo. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, kayong mga nanonood dyan ng live sa ating Facebook live broadcast. God bless you all. In Jesus' name, Amen.